mga public vehicles sa Pilipinas na unti-unti nang nawawala ngayon. Mr. D. Number 12, pedicab or tricycad. Malakas ang pedicab bilang pangbarangay na transportasyon mula 1980s hanggang unang bahagi ng 2000s, lalo na sa Maynila, Divisoria, Malate, Intramuros at mga komunidad na makikitid ang kalsada. Sa pag-aaral ng UP noong 1999 hanggang 2001, tinatayang may hindi bababa sa 10,000 pedicab driver sa Maynila. Ngunit, humigit kumulang 1,000 lamang ang rehistrado. Mula 2000s, lumiit ang pwesto nito dahil sa pagdami ng motorsiklo, e-trikes, pribadong sasakyan at mga ordinansang naglilimita sa operasyon sa pangunahing lansangan. Sa pedicab, bawat lubak ramdam hanggang gulugod. Kapag umuulan, nakatagilid ang pasahero para maiwasan ang singaw at mga plastik na tawing daan. Kapag paakyat naman, minsan bumababa pang pasahero para tulungan ang driver. Mabagal man na ihahatid ka nito sa mismong tapat ng bahay mo kahit gaano kaliit ang eskinita. Number 11, kuliglig na pampasahero. Ang kuliglig ay makinang pambukid o malit na motor na kinabit sa improbisadong kariton o sidecar. Matagal na itong gamit sa kanayunan at naging kapansin-pansing pampasahero noong 1990s to 2000s dahil mura at kayang magsakay ng tao at kargamento. Pagsapit ng 2010, hinigpitan ang operasyon nito sa Maynila. Pinagbawal ang kuliglig sa mga national road at tourist districts at tinakda noon ang pagtanggal sa mga ito sa lansangan simula December 2010. Isa ito sa pinakamalinaw na halimbawa ng sasakyan na dating nakapasok hanggang sentro ng lungsod. Ngunit ngayon, mas nakikita na lamang sa mga bukid at malalayong komunidad. Number 10, Calesa at Tartanilla. Ito ang isang pinakamahalagang pampublikong sasakyan noong kalagitnaan ng 1800s hanggang unang bahagi ng 1900s. Naging popular ito matapos mapahusay ang mga kalsada noong 1830s at umabot ang ginintoang panahon mula kalagitnaan ng 19th na siglo hanggang unang mga dekada ng 1900s. Nang dumami ang kotse, bus at kalaunan, mga jeepneys, nagsimulang umurong ang mga kalesa sa mga side streets. Sa Metro Manila, halos hindi na ito praktikal bilang regular na pampasahero pagsapit ng huling bahagi ng 1980s. Ngayon, pinakilala na ito bilang heritage at tourist ride sa Vigan, Intramuros, Binondo at ilang bahagi ng Cebu. Number 9, railway trolley or skates. Sa mga komunidad na nakatira malapit sa riles ng Philippine National Railways, nakilala ang improbisadong trolley or skates. Isa itong platapormang kahoy at bakal na may maliit na gulong, tinutulak ng tao, pinapadyak o nilalagyan ng maliit na makina. Wala itong regular na prangkisa ngunit naging murang sakayan sa mga lugar na kulang ang transportasyon. Noong 2019, naiulat na libo-libo commuter ang gumagamit ng mga wooden railway cart upang makaiwas sa traffic sa Manila. Nakikita pa rin ang mga ito hanggang 2022 at maging matapos ang pagsasara ng ilang PNR service noong 2024. Ano guys, na-try nyo ba ang trolley or skates na ito? Anong feeling? Kasi ako hindi pa eh. Number 8, lumang kahoy na passenger bangka. Bago magkaroon ng modernong pantalan at malalaking ferry, bangka at kasko na ang nagdadala sa mga pasahero at kalakal sa mga ilog at pagitan ng mga isla. Lalong naging karaniwan ng demotor na bangka pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng maraming dekada, ito ang koneksyon ng isang isla papunta sa kabilang isla.
paaralan, ospital at munisipyo. Ngunit dahil sa mga trahedya sa dagat at limitasyon ng kahoy na hull, nilabas ang marina ang gradual phase-out rules noong 2016. Noong Agosto 2019, tinigil na rin ang pagtanggap ng bagong rehistro para sa wooden-hulled passenger bangkas bilang bahagi ng modernisasyon at safety programs. Hindi nito ibig sabihing biglang nawala ang lahat ng bangka, ngunit malinaw na hindi na hinihikayat ang pagdaragdag pa ng bagong kahoy na pampasaherong sasakyan dagat. Sa pagsakay, normal ang mag-abot-abot ng bayad, yumuko sa mababang bubong at yakapin ang bag kapag malakas ang alon. Number 7. Tradisyonal na gasoline tricycle. Mula 1960s at lalo na noong 1970s hanggang 2000s, lumawak ang paggamit ng motorsiklong may sidecar bilang pangunahing short-distance transport sa mga bayan at probinsya. Hindi pa ito malapit mawala sa buong Pilipinas, ngunit ang lumang two-stroke engine at improbisadong sidecar design napapalitan sa ilang lugar ng four-stroke units, tuk-tuk styles, tricycle, e-trikes, at syempre, yung solid na bukyo. Makikita sa historical transport records na kasama na ang tricycle sa lumalawak na pampublikong transportasyon ng Metro Manila noong kalagitnaan ng 20th century. Noong 2012, inaprubahan ng Asian Development Bank ang Electric Tricycle Project para sa Pilipinas. At noong 2015, binuksan ng Department of Energy ang bidding para sa unang 3,000 e-trike. Layunin nitong mabawasan ang paggamit ng petrolyo, usok, at ingay mula sa tradisyonal na tricycle. Kapag special trip guys, madalas may tawaran. Magkano po hanggang dyan sa barangay? Pag nagsabing special ride, oh my God, mag-ready ka na ng 20. Number 6. Tamaraw FX na pampasada. Noong unang bahagi ng 1990s, mabilis na sumikat ang Toyota Tamaraw FX bilang pampamilyang sasakyan, business hauler, taxi at pampasahero. Ayon sa Toyota Motor Philippines, binenta ang Tamaraw FX mula 1992 hanggang 2002 at naging pangkaraniwang tanawin sa mga lungsod at probinsya. Naging paborito itong pampasahero noong kalagitnaan ng 1990s hanggang unang bahagi ng 2000s. Tinatawag itong FX at kalaunan naisama sa tawag ang Mitsubishi Adventure, Isuzu Highlander, Crosswind at iba pang utility vehicles. FX na din ang tawag sa kanila. Mas mabilis at mas malamig ito kaysa ordinaryong jeepney, kaya patok sa mga terminal to terminal route. Pero super siksikan madalas dito. Number 5. Public Utility Multicab or PhilCab. Ito ay karaniwang maliit na Japanese K-truck na ginawang mini jeep. Ito ay naging popular mula 1990s hanggang 2010 sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Tacloban at maraming bayan sa Visayas at Mindanao. Maliit, matipid sa gasolina at kayang sumuot sa makitid na kalsada. Karaniwang 11 hanggang 13 ang pasahero, pero alam nating madalas higit pa rito ang actual na sinasakay. Unti-unti itong nabawasan sa mga rutang pinapasukan ng modern jeepney at mas malaking bus. Sakop din ng public transport modernization ang matatanda at hindi na roadworthy na PUV. Sa Davao, ang Modern Bus Project ay dinisenyong magtatag ng citywide transport network na may humigit kumulang 1,100 electric at Euro 5 diesel buses. Kapag ganap itong naitupad, inaasahang mababago nito ang mga rutang matagal ng pinagsisilbihan ng mga jeepneys at syempre multicab. Number 4. Baby bus or tradisyonal na minibus.
Sa Cavite at ilang bahagi ng Southern Luzon, naging tanyag ang tinatawag na baby bus mula huling bahagi ng 1960s hanggang 1990s at 2000s. Mas malaki ito sa jeepney, ngunit mas maliit sa full-size bus. Makulay ang pintura, bukas ang bintana at may mahabang upuang magkaharap. Karaniwang itong nagsasakay ng mahigit 20 pasahero at pwede pang madagdagan kapag rush hour. Sa pagdating ng mga modern buses, vans at bagong safety at emission standards, marami sa mga baby bus na ito ay ang nagretiro at binenta na o ginawang ibang sasakyan. Noong 2021, iniulat na kakaunti na lamang ang natitirang bumabiyahe sa Cavite matapos ang halos 6 na dekada sa kalsada. Ito parang pinaghalong jeepney at bus na talaga namang komportableng upo. May konduktor na mabilis maningil, pasaherong may dalang bayong at batang natutulog sa kandungan ni Mommy. Number 3. Ordinary or non-aircon bus. Lalong karaniwan mula 1960s hanggang 1990s ang ordinary bus sa city at provincial routes. Bukas ang mga bintana, kahoy o vinyl ang upuan at natural na hangin ang air conditioning. Kahit dumarami ang mga air-conditioned bus noong 1960s to 1970s, nananatiling mahalaga ang ordinary bus dahil sobrang mura ng pamasahe. Hanggang 2022 at maging noong 2025, may hiwalay pa ring opisyal na fare category para sa non-air-conditioned city at provincial bus. Patunay na hindi pa ito tuluyang nawawala. Pero mula noong 2000s, mas pinili ng maraming kumpanyang air-conditioned couches dahil sa comfort, mas mahabang biyahe, expressway operation at matinding kompetisyon. Ang ibang ordinary units ginagawang cargo bus, employee shuttle at inilipat sa mas maiikling ruta sa probinsya. Ang pinaka naaalala ko dyan ang alikabok sa mukha, ang libag sa leeg, ang pagkain ng mga mais, at syempre, ang paggagas ng sobrang tagal pag malapit na ang gabi. Number 2. Lumang conventional ferry. Sa loob ng maraming dekada, ang Inter-Island Ferry ang nagsilbing lumulutang na bus ng Pilipinas. May economy bunk, kahoy o bakal na upuan, kantin, cargo hold at espasyong pinaglalagyan ng sari-saring kargamento. Bago lumawak ang roll-on, roll-off network noong 2000s at bago dumami ang modern fast craft, karaniwang mahaba at magdamag ang biyahe sa ganitong barko. Noong 2003, tinatagang pinakamalawak na pamamahala ng National Road Roll-on, Roll-off Terminal System. Sinundan pa ito ng mga kakautosang naglalayong magdagdag ng RoRo capable ports at palawakin ang nautical highway. Dahil dito, mas maraming pasahero, bus, truck at pribadong sasakyan ang nakakatawid sa mga isla ng mas mabilis at mas organisado. Unti-unting nabawasan ang mga lumang conventional ferry dahil sa edad, mahal na maintenance, mas mahigpit na safety requirements at pagpasok ng mga bago at mas mabilis na barko. Hindi lahat ng lumang ferry ay delikado guys. Ngunit habang tumatanda ang sasakyang dagat, tumataas din ang pangangailangan sa inspeksyon, dry docking, piyesa at mahusay na operasyon. And at number 1, traditional jeepney. Mula huling bahagi ng 1940s nang gawing pampasahero ang mga surplus military jeep, naging pambansang simbolo ang jeepney. Pinakamalawak ang paghahari nito mula 1950s hanggang 2000s, mula sentro ng Maynila hanggang pinakamalayong bayan. Makulay, mura, madaling kumpunihin at humihinto halos kahit saan mang mga may sumisigaw ng "Para po!"
Nagsimula ang malaking pagbabago noong 2017 sa paglulunsad ng Public Utility Vehicle Modernization Program na tinatawag ring Public Transport Modernization Program. Layunin nitong palitan ng mga luma at hindi na roadworthy na PUV ng mas ligtas, mas malinis at mas efficient units. Pero nilinaw ng LTFRB na hindi ito simpleng biglaang pagbabawal sa lahat ng traditional na jeepney. Kasama sa mga proseso ang consolidation, route, planning, fleet management at pagretiro sa mga units na hindi na pumapasa sa mga pamantayan. Noong 2025, kinumpirma ng pamahalaan na magpapatuloy ang programa habang patuloy ang debate tungkol sa mas mataas na presyo ng modern units at support ng kailangan ng mga drivers at operators. Ano nga bang karanasan natin dito? Yung sasabihing dalawa pa dyan sa kanan, dalawa pa dyan sa kanan. Pero ang totoo, siksi ka na. Ang jeepney ay hindi lamang sakayan, isa itong gumagalaw na maliit na komunidad. Kaya kung tuluyan mang mabawasan ang tradisyonal na anyo nito, malaking bahagi ng kulturang kalye ng Pilipinas ang magbabago. Ang pagkawala ng lumang sasakyan ay maaaring mangahulugan ng ligtas at mas malinis at mas komportableng biyahe. Pero sa modernisasyon, huwag sanang maiwan ang mga drivers, operators at komunidad na umaasa rito ng maraming dekada na. Dahil ang tunay na progreso ay hindi lamang bagong sasakyan, kundi sistemang ligtas, abot kaya at may malasakit sa tao. At yan, kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment, beep 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 beep. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Woof woof. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!